Sa isang maliit at payapang baryo na napapaligiran ng mga luntiang palayan at mabababang kabundukan, naninirahan si Nanay Teresa, isang 55 taong gulang na biyuda na kilala sa kanilang lugar bilang isang masipag at mabuting magsasaka. Matagal nang yumao ang kanyang asawa dahil sa sakit at mula noon ay mag-isa na niyang itinaguyod ang kanilang maliit na sakahan. Wala siyang marangyang tahanan o maraming ari-arian. Ang meron lamang siya ay isang maliit na kubo, ilang alagang manok at isang kapirasong lupa na minana pa nila sa mga ninuno. Sa kabila ng kahirapan, hindi kailanman nawalan ng pag-asa si Nanay Teresa. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, gumigising na siya upang maghanda ng kanyang kagamitan sa pagsasaka. Tinitiis niya ang init ng araw at ang bigat ng trabaho upang may maihain lamang sa kanyang hapag. Ngunit dumating ang sunod-sunod na pagsubok sa kanyang buhay. Isang taon na halos hindi umulan. Unti-unting natuyo ang kanyang mga tanim. Ang dating luntiang palayan ay naging tuyot at maputla. Nabawasan ang kanyang ani at halos wala nang mabiling pagkain. Marami ang nagsabing ibenta na niya ang kanyang lupain. Teresa, mahirap nang bumangon. Baka mas mabuti pang ipagbili mo na ang lupa. Payo ng kanyang kapitbahay. Ngunit ngumiti lamang siya. Hanggat may lakas ako, hindi ko iiwan ang lupang ito. Dito kami nagsimula ng asawa ko. Dito rin ako magpapatuloy. Hinangaan siya ng marami dahil sa kanyang tibay ng loob. Isang umaga, habang nag-aararo siya, sa pinakadulong bahagi ng kanyang bukirin, napansin niyang may kakaibang bahagi ng lupa na hindi niya kailanman napansin noon. Natatakpan iyon ng makapal na damo at tila matagal nang hindi naaabot ng tao. Lumuhod siya at nagsimulang alisin ang mga damo gamit ang kanyang kamay. Bigla niyang naramdaman ang isang matigas na bagay sa ilalim ng lupa. Nagtaka siya. Dahan-dahan niya itong hinukay gamit ang maliit na pala. Maya-maya pa ay lumitaw ang isang lumang bote na yari sa kristal. Hindi ito pangkaraniwang bote. Kumikinang ito kahit walang sinag ng araw na tumatama rito. Ang loob nito ay tila may umiikot na malagintong usok. Napaatras si Nanay Teresa. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakakakita ng ganoong bagay. Hindi kaya ito ay isinumpa, bulong niya. Ngunit nang hawakan niya ang bote, bigla niyang naramdaman ang kakaibang init na tila dumadaloy sa kanyang mga kamay. Kasabay noon ay umihip ang malamig na hangin. Nagsimulang gumalaw ang mga damo sa paligid at mula sa likuran niya ay may narinig siyang mahihinang tinig. Sa wakas, may nakatagpo rin sa aming regalo. Agad siyang napalingon, ngunit wala siyang nakita. Napalunok siya. Sino kayo? Tanong niya habang pinipilit maging matapang. Muling umihip ang hangin. At sa ibabaw ng isang malaking bato sa tabi ng bukirin ay biglang lumitaw ang dalawang maliliit na nilalang. Pareho silang may mapuputing buhok na hanggang balikat, matutulis na tainga, at mga matang kumikislap na tila mga bituin sa gabi. Sila ay kambal. Nakasuot sila ng kasuotang yari sa dahon at gintong sinulid. Napaatras si Nanay Teresa dahil sa pagkabigla. Huwag kang matakot, sabi ng unang duwende. Kami ang nag-iingat sa lugar na ito, dagdag naman ng ikalawa. Hindi makapaniwala si Nanay Teresa. Kayo ba ay mga duwende? Tumango ang dalawa. Ako si Dario. At ako naman si Dariox. Kami ang kambal na tagapagbantay ng mahiwagang bote. Mahigpit na hinawakan ni Nanay Teresa ang bote. Bakit ninyo ito ibinigay sa akin? Nagkatinginan ng kambal pagkatapos ay ngumiti. Dahil ikaw ang karapat-dapat. Nakita namin kung paano mo pinaglaban ang iyong buhay. Kahit mahirap, hindi ka naging sakim. Kahit kapos, hindi mo tinalikuran ang kabutihan. Napabuntong hininga si Nanay Teresa. Ako'y isang ordinaryong magsasaka lamang.
Ngunit ang puso mo ay higit pa sa kayamanan, sagot ni Dario. Lumapit si Dariox. Ang bote ay may kapangyarihang tumupad ng mga kahilingan. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Teresa. Totoo ba yon? Tumango ang kambal. Ngunit tandaan mo, may 3 batas. Hindi ito maaaring gamitin upang manakit. Hindi ito maaaring gamitin dahil sa kasakiman. At higit sa lahat, kapag pinili mo ang sarili mong kapakanan kaysa sa iba, mawawala ang lahat ng kapangyarihan nito. Natahimik si Nanay Teresa, hindi siya agad nagsalita. Sa halip ay pinagmasdan niya ang mahiwagang bote. Kung gugustuhin niya, maaari siyang yumaman, maaari siyang magkaroon ng malaking bahay, maaari niyang bilhin ang lahat ng kanyang pangarap. Ngunit biglang pumasok sa isip niya ang kanyang mga kapitbahay, ang mga batang walang makain, ang matatandang walang gamot, at ang mga magsasakang tulad niyang naghihirap, unti-unti siyang ngumiti. Kung totoo ngang may kapangyarihan ang boteng ito, hindi ko ito gagamitin para yumaman. Nais kong makatulong sa iba. Nagningning ang mga mata ng kambal na duwende. Alam namin. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang napili. Ngunit hindi alam ni Nanay Teresa na may isa pang lihim ang mahiwagang bote. Isang lihim na matagal nang itinatago ng kambal. At kapag nabuksan ang lihim na yon, maaaring mabago hindi lamang ang kanyang buhay, kundi maging ang buong baryo. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang mahiwagang bote na nakapatong sa kanyang maliit na mesa. Sa dilim ng gabi, banayad itong kumikislap na para bang may sariling buhay. Ang malagintong usok sa loob nito ay dahan-dahang umiikot at nagbibigay ng kakaibang katahimikan sa buong silid. Ngunit sa halip na matuwa, nag-aalala si Nanay Teresa. Hindi niya alam kung paano niya gagamitin ang kapangyarihang ipinagkatiwala sa kanya. Naalala niya ang mga sinabi ng kambal na duwende. Huwag maging sakim, huwag manakit. Unahin ang kapakanan ng iba. Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kinabukasan, maagang nagising si Nanay Teresa. Lumabas siya ng bahay at pinagmasdan ang kanyang bukirin. Nanlumo siya. Halos wala ng buhay ang kanyang mga pananim. Natutuyo ang mga palay at nabibitak ang lupa dahil sa matinding init. Napaupo siya sa gilid ng pilapil. Hindi ko hinihiling ang kayamanan, mahina niyang sabi. Kung maaari lamang sana, magkaroon muli ng tubig ang aming bukirin. Biglang lumiwanag ang mahiwagang bote na hawak niya. Unti-unting lumabas ang gintong usok at umikot sa paligid. Kasabay nito ay muling lumitaw sina Dario at Dariox. Napili mo na ba ang una mong hiling? Tanong ni Dario. Tumango si Nanay Teresa. Hindi para sa akin. Nais kong magkaroon muli ng masaganang ani ang aming baryo. Nagkatinginan ng kambal at kapwa silang ngumiti. Iyan ang pinakadakilang kahilingan na maaari mong hingin. Itinaas ni Dario ang kanyang kamay. Samantalang si Dariox ay marahang humawak sa mahiwagang bote. Unti-unting lumawak ang gintong liwanag. Lumipad ito patungo sa kalangitan. Nagsimulang magtipon ang mga ulap. Sa loob ng ilang sandali ay pumatak ang unang ulan matapos ang mahabang tagtuyot. Patak, patak, patak. Hanggang sa maging masaganang ulan ito, napatingala si Nanay Teresa. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na tuwa. Mula sa mga bahay ay nagsilabasan ang mga tao. Nauulan. Sa wakas, dininig tayo ng langit. Nagsisigawan ang mga bata habang sumasayaw sa ulan. Ang mga magsasaka ay nagyakapan sa sobrang saya. Ngunit tahimik lamang si Nanay Teresa. Hindi niya sinabi sa kanino man ang tungkol sa mahiwagang bote. Ipinagkatiwala niya sa kanyang sarili ang lihim. Lumipas ang mga araw, unti-unting sumigla ang mga pananim. Naging luntian muli ang buong baryo. Masagana ang naging ani. Nagkaroon ng pagkain ng bawat pamilya
at muling bumalik ang pag-asa sa kanilang lugar. Ngunit habang masaya ang lahat, may isang taong nagsimulang maghinala. Si Mang Rodrigo, ang pinakamayamang tao sa baryo. Isa rin siyang may-ari ng malalawak na lupain, ngunit kilala siya bilang isang sakim at mapang-abusong tao. Hindi siya natuwa sa magandang nangyari dahil habang umaangat ang mga mahihirap, nababawasan ang kanyang kapangyarihan. Isang gabi, nakita niya si Nanay Teresa na may hawak na mahiwagang bote habang nagdarasal sa kanyang bakuran. Mula sa malayo ay nasilayan niya ang mahinang gintong liwanag na lumalabas dito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano ang bagay na yan? Bulong niya. Nagtago siya sa likod ng puno at lihim na nagmasid. At sa unang pagkakataon, nakita niya sina Dario at Dariox. Halos mapatalon siya sa takot. Ngunit mabilis ding napalitan iyon ng kasakiman. Mahiwagang bote? Kung mapapasa kamay ko yan. Ako ang magiging pinakamakapangyarihang tao sa buong lalawigan. Isang mapanlinlang ng ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Habang walang kamalay-malay si Nanay Teresa, nagsimula ng gumawa ng masamang plano si Mang Rodrigo. At hindi lamang ang mahiwagang bote ang kanyang pakay. Pati na rin ang lihim na kapangyarihang matagal nang binabantayan ng kambal na duwende. Mabilis na lumipas ang mga linggo matapos bumalik ang sigla ng baryo. Ang dating tuyong mga bukirin ay muling naging luntian at ang mga magsasaka ay masayang nagtutulungan sa pag-aani. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman ng mga tao ang tunay na pag-asa. Si Nanay Teresa ay nanatiling mapagkumbaba. Patuloy siyang namuhay ng payak. Hindi niya ipinagyabang ang mahiwagang bote at lalong hindi niya sinabi kanino man ang tungkol kina Dario at Dariox. Ngunit hindi lahat ay nasiyahan sa magandang pagbabagong naganap. Sa kanyang malaking bahay sa gitna ng baryo, tahimik na nakaupo si Mang Rodrigo habang pinagmamasdan ng mga tao mula sa kanyang bintana. Mariin niyang hinawakan ang tungkod na yari sa matigas na kahoy. Imposible, bulong niya. Bakit biglang umunlad ang baryong ito? Naalala niya ang gabing nakita niya ang mahiwagang bote, ang gintong liwanag, ang kambal na duwende at si Nanay Teresa. Mula noon ay hindi na siya pinatahimik ng kanyang isipan. Hindi siya naniniwalang karapat-dapat ang isang simpleng magsasaka sa ganoong kapangyarihan. Ako ang may pinakamalaking lupain. Ako ang mayaman. Ako ang dapat magkaroon niyan. Unti-unting namuo ang inggit sa kanyang puso at mula roon ay isinilang ang isang mapanganib na hangarin. Kinagabihan, palihim siyang nagtungo sa kubo ni Nanay Teresa. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig. Nagtago siya sa likod ng puno habang pinagmamasdan ang bahay. Makalipas ang ilang sandali ay nakita niyang inilabas ni Nanay Teresa ang mahiwagang bote. Muli itong nagliwanag. At tulad ng dati, lumitaw sina Dario at Dariox. Hindi makapaniwala si Mang Rodrigo. Ngunit sa halip na matakot, lalo lamang siyang naging sakim. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao. Kahit anong mangyari, mapapasakamay ko ang boteng iyan. Nang gabing iyon, matapos mawala ang kambal na duwende, dahan-dahang pumasok si Mang Rodrigo sa bakuran. Ngunit bago pa siya makalapit sa bahay, biglang kumislap ang mahiwagang bote. Isang malakas na hangin ang umihip. At sa isang iglap, ay humarang sa kanya sina Dario at Dariox. Matalim ang kanilang mga tingin. Hindi ka dapat narito, sabi ni Dario. Napaatras si Mang Rodrigo, ngunit mabilis siyang nagpanggap. Ako'y napadaan lamang, umiling si Dariox. Nakikita namin ang laman ng iyong puso. Nais mong nakawin ang bote. Namutla si Mang Rodrigo, ngunit hindi siya umamin. Wala akong masamang balak. Tahimik na lumapit si Dario. Ang mahiwagang bote ay hindi kailanman mapapasakamay ng isang taong sakim.
lalong hindi ng isang pusong puno ng inggit. Namula sa galit si Mang Rodrigo. Sino kayo upang husgahan ako? Ako ang pinakamakapangyarihang tao rito. Biglang nagdilim ang kalangitan, lumakas ang hangin, at ang mga mata ng kambal ay nagningning. Hindi sa kayamanan na susukat ang tunay na kapangyarihan, kundi sa kabutihan ng puso. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam ng takot si Mang Rodrigo. Mabilis siyang tumakbo palayo, ngunit habang siya'y papalayo, may isang mapanganib na plano nang nabubuo sa kanyang isipan. Kinabukasan, nagtungo siya sa kagubatan sa paanan ng bundok. Isang lugar na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Dahil ayon sa matatanda, may naninirahan doon na isang nilalang na bihasa sa madilim na salamangka. Matapos ang mahabang paglalakad ay narating niya ang isang lumang kuweba. Mula rito ay lumalabas ang malamig at nakapangingilabot na hangin. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip ay pumasok siya. Sa pinakaloob ng kuweba ay may isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na balabal. Maputla ang balat nito at mapula ang mga mata. Hindi ito ordinaryong tao. Isa siyang salamangkero. Dahan-dahan itong ngumiti. Alam kong darating ka. Napakunot noo si Mang Rodrigo. Paano mo nalaman? Nababasa ko ang puso ng mga taong kinakain ng kasakiman. Napayo ko si Mang Rodrigo. May nais akong makuha. Isang mahiwagang bote. Bahagyang nagulat ang salamangkero, ngunit agad ding napalitan iyon ng isang mapanganib na ngiti. Ang boteng binabantayan ng kambal na duwende. Tila malaki ang iyong pangarap. Lumapit si Mang Rodrigo. Matutulungan mo ba ako? Tahimik ang salamangkero. Pagkatapos ay iniabot niya ang isang maliit na itim na bato. Dalhin mo ito. Kapag dumating ang tamang panahon, mawawala ang proteksyon ng bote at mapapasa iyo ang kapangyarihan nito. Agad itong kinuha ni Mang Rodrigo. Hindi niya alam na may kapalit ang bawat madilim na kapangyarihan at sa oras na gamitin niya ang batong yon, maaaring hindi lamang ang mahiwagang bote ang mawala sa kanya, kundi pati ang kanyang sariling pagkatao. Samantala, sa kanyang kubo, biglang nagising si Nanay Teresa sa kalagitnaan ng gabi. Mabilis na kumislap ang mahiwagang bote. At sa unang pagkakataon, nakita niya sa loob nito ang isang nakakatakot na pangitain. Isang aninong bumabalot sa buong baryo. At sa gitna nito, nakatayo si Mang Rodrigo. Habang hawak ang isang batong nababalutan ng itim na usok, nanginginig na napahawak si Nanay Teresa sa kanyang dibdib at alam niyang isang malaking panganib ang paparating. Hindi na muling nakatulog si Nanay Teresa matapos makita ang nakakatakot na pangitain mula sa mahiwagang bote. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang larawan ni Mang Rodrigo. Hawak ang mahiwagang itim na bato habang nilalamon ng kadiliman ang buong baryo. Ang dating payapang paligid ay tila napalitan ng kaba at pangamba. Mahigpit niyang niyakap ang mahiwagang bote. Ano ang ibig sabihin nito? Mahina niyang tanong. Parang sumagot ang bote sa pamamagitan ng marahang pagliwanag. At mula sa gintong liwanag ay unti-unting lumitaw sina Dario at Dariox. Hindi tulad ng dati, mabigat ang kanilang mga mukha. Tila may mabigat silang dinadala sa kanilang mga puso. Nakita mo na, sabi ni Dario. Tumango si Nanay Teresa. May panganib bang darating sa ating baryo? Tahimik na tumingin si Dariox sa malayong kabundukan. Oo. At ang panganib na yon ay matagal nang nakatago. Nagtaka si Nanay Teresa. Anong ibig ninyong sabihin? Huminga ng malalim si Dario bago nagsalita. Maraming taon na ang nakalipas. Bago pa isinilang ang karamihan sa mga tao rito, may isa pang mahiwagang bagay na kasabay nilikha ng boteng hawak mo. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Teresa. Isa pa,
Tumango si Dariox. Ang iyong hawak ay ang bote ng liwanag. Ngunit mayroon ding bato ng kadiliman. Napatakip sa bibig si Nanay Teresa. Ang batong nakita ko sa pangitain. Iyon nga iyon, sagot ni Dario. Taglay nito ang kapangyarihang sirain ang kabutihan sa puso ng tao. Kapag napunta ito sa isang taong sakim, maaari nitong wasakin ang buong baryo. Nanginginig si Nanay Teresa. At si Mang Rodrigo, tumango ang kambal. Pinili na siya ng kadiliman. Samantala, sa kailaliman ng kuweba, muling bumalik si Mang Rodrigo sa salamangkero. Mahigpit niyang hawak ang itim na bato. Ngunit simula nang makuha niya iyon, napansin niyang unti-unti siyang nagbabago. Mas madali siyang magalit. Mas lumalalim ang kanyang inggit at mas lalo niyang ninanais ang mahiwagang bote. Hindi na siya mapakali. Kailan ko makukuha ang kapangyarihan? Tanong niya. Ngumiti ang salamangkero. Malapit na. Ngunit kailangan mong isuko ang isang bagay. Ano yon? Mabilis niyang tanong. Ang kanyang kabutihan. Natahimik si Mang Rodrigo, ngunit ilang sandali lamang. Pagkatapos ay ngumisi siya. Wala na akong pakialam. Nais ko ang kapangyarihan. Biglang nagliwanag ang itim na bato. Unti-unting pumasok ang maitim na usok sa kanyang katawan. Napangiwi siya sa sakit. Ngunit hindi siya umatras hanggang sa tuluyan siyang balutin ng madilim na enerhiya. At nang imulat niyang muli ang kanyang mga mata, mas naging mapula ang mga ito. Mas naging malamig ang kanyang anyo. At ang dating natitirang kabutihan sa kanyang puso ay tila naglaho. Tahimik na natawa ang salamangkero. Dumating na ang oras. Sa baryo naman ay nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Biglang nalalanta ang mga halaman sa gabi. Ang mga alagang hayop ay hindi mapakali. Ang hangin ay tila may dalang lungkot. At ang mga tao ay nagsisimulang mag-away-away kahit sa maliliit na bagay. Nababahala si Nanay Teresa. Araw-araw siyang nagdarasal upang mapanatili ang kapayapaan. Ngunit nararamdaman niyang lumalakas ang puwersa ng kadiliman. Isang gabi, habang hawak niya ang mahiwagang bote, biglang bumukas ang takip nito ng kusa. Lumabas ang mas maliwanag na gintong usok. At sa loob nito ay lumitaw ang isang lumang larawan. Larawan ng isang dalagang may hawak ding mahiwagang bote. Katabi niya sina Dario at Dariox, ngunit mas bata pa ang kanilang anyo noon. Sino siya? Tanong ni Nanay Teresa. Biglang nalungkot ang kambal. Siya ang una naming pinili. Ang unang tagapag-ingat ng bote ng liwanag. Ano ang nangyari sa kanya? Saglit na natahimik si Dario. Pagkatapos ay tumingin siya kay Nanay Teresa. Ipinaglaban niya ang baryo laban sa kadiliman, ngunit isinakripisyo niya ang kanyang buhay upang mapigilan ang bato ng kadiliman. Napaluha si Nanay Teresa, ibig bang sabihin? Ngunit hindi niya natuloy ang kanyang sasabihin. Dahil biglang yumanig ang lupa, lumakas ang hangin, at mula sa labas ng kanyang bahay ay may narinig siyang mabigat na tinig. Teresa! Dahan-dahan siyang lumabas at nanlaki ang kanyang mga mata. Nakatayo roon si Mang Rodrigo, ngunit hindi na siya ang dating Mang Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa mapulang liwanag. Ang kanyang katawan ay nababalutan ng maitim na usok at sa kanyang kamay. Mahigpit niyang hawak ang bato ng kadiliman. Ngumiti siya. Ngunit ang nangiting iyon ay puno ng galit at kasakiman. Ibigay mo sa akin ang mahiwagang bote at ililigtas ko ang baryong ito. Ngunit kapag tumanggi ka, dito magsisimula ang kanilang pagdurusa. Nanigas si Nanay Teresa habang sa kanyang likuran, tahimik na naghahanda sina Dario at Dariox. Dahil alam nilang nagsisimula pa lamang ang tunay na laban. Mabigat ang hanging bumalot sa buong baryo ng gabing iyon. Nakatayo si Nanay Teresa sa harap ng kanyang kubo, mahigpit na hawak ang mahiwagang bote. Sa kanyang harapan ay si Mang Rodrigo na tila hindi na ang dating lalaking kilala ng lahat.
Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa mapulang liwanag at ang maitim na usok na bumabalot sa kanyang katawan ay tila may sariling buhay. Sa kanyang kamay ay naroon ang bato ng kadiliman. Pag-isipan mong mabuti, Teresa, malamig niyang sabi. Ibigay mo sa akin ang bote at hindi ko gagalawin ang baryo. Mariing umiling si Nanay Teresa. Ang kapangyarihang ito ay hindi para sa mga taong alipin ng kasakiman. Biglang nagdilim ang mukha ni Mang Rodrigo. Kung ganoon, itinaas niya ang bato ng kadiliman. Agad na kumalat ang maitim na usok sa paligid. Ang mga puno ay nagsimulang matuyo. Ang mga bulaklak ay nalanta sa loob lamang ng ilang sandali. Nanginig si Nanay Teresa. Ngunit mabilis na lumapit sina Dario at Dariox. Huwag kang matakot, sabi ni Dario. Ang tunay na lakas ng bote ng liwanag ay nasa kabutihan ng iyong puso, dagdag ni Dariox. Mahigpit na ipinikit ni Nanay Teresa ang kanyang mga mata. Hindi niya hiniling ang kayamanan, hindi niya hiniling ang kapangyarihan. Sa halip ay buong puso siyang nanalangin. Naway manatiling ligtas ang aking baryo. Biglang nagliwanag ang mahiwagang bote. Isang napakalawak na gintong liwanag ang kumalat sa buong paligid. Unti-unting umurong ang maitim na usok. Napaatras si Mang Rodrigo. Ano ito? Sigaw niya. Ngunit lalo lamang lumakas ang liwanag. Ang mga nalalantang halaman ay muling sumigla. Ang tuyong damo ay naging luntian. At ang malamig na hangin ay napalitan ng kakaibang init na puno ng pag-asa. Nagulat maging sina Dario at Dariox. Mas malakas ang puso ni Nanay Teresa kaysa sa inaakala natin, sabi ni Dario. Ngunit hindi natuwa si Mang Rodrigo. Sa halip ay lalo siyang nagalit. Hindi pa ito ang katapusan. Itinaas niya muli ang bato ng kadiliman. Ngunit sa pagkakataong ito, tila may mas malakas na puwersang gumigising mula rito. Unti-unting nagbitak ang lupa. Lumakas ang hangin. At mula sa kailaliman ng kagubatan ay narinig ang isang nakakatakot na ungol. Nabahala ang kambal na duwende. Hindi nila inaasahan ang pangyayaring iyon. Dario. Mahina, ngunit puno ng takot, na sabi ni Dariox. Nagising na siya. Napakunot noon si Nanay Teresa. Sino? Tahimik ang kambal. Pagkatapos ay tumingin sila sa madilim na kagubatan. Ang tagapagbantay ng kadiliman. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Teresa. Ayon sa kanila, isa itong sinaunang nilalang na matagal nang nakakulong sa ilalim ng kagubatan. Isang nilalang na nilikha mula sa galit, inggit at kasakiman ng tao. At ang tanging susi upang tuluyan itong magising ay ang paggamit ng bato ng kadiliman. Napatingin si Nanay Teresa kay Mang Rodrigo, ngunit tila wala na itong pakialam. Sa sobrang pagkagahaman sa kapangyarihan, hindi na niya alintana ang maaaring mangyari. Biglang yumanig ang buong baryo. At mula sa malayong kagubatan, isang napakalaking anino ang dahan-dahang tumayo. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa mapulang apoy. At ang paghinga nito ay tila nagpapayanig sa lupa. Nagsimulang magsigawan ang mga tao sa baryo. Takot ang bumalot sa kanilang mga puso. Habang pinagmamasdan iyon ni Nanay Teresa, unti-unting lumitaw sa kanyang isipan ang isang masakit na katotohanan. Maaring dumating ang oras na kailangan niyang magsakripisyo. Tulad ng unang tagapag-ingat ng bote ng liwanag. Ngunit handa ba siyang gawin iyon? At higit sa lahat, may paraan pa kaya upang mailigtas si Mang Rodrigo mula sa kadilimang unti-unting sumakop sa kanyang puso? Habang papalapit ang napakalaking anino mula sa kagubatan, alam ni Nanay Teresa na ang susunod na laban ay hindi lamang para sa mahiwagang bote, kundi para sa kapalaran ng buong baryo. Nagmistulang walang hanggan ang mga sandaling iyon habang pinagmamasdan ng mga tao ang napakalaking aninong dahan-dahang lumalabas mula sa kilaliman ng kagubatan. Unti-unting lumitaw ang anyo nito
sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isa itong higanteng nilalang na halos kasinlaki ng mga punong kahoy sa paligid. Ang katawan nito ay tila yari sa maitim na usok at bato. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa kulay pula at bawat hakbang nito ay nagpapayanig sa lupa. Nagsimulang magsitakbuhan ang mga tao. May mga umiiyak na bata, may mga matatandang nanginginig sa takot, at may mga magsasakang hindi malaman kung paano ililigtas ang kanilang mga pamilya. Ngunit nanatiling nakatayo si Nanay Teresa. Bagamat may kaba sa kanyang dibdib, hindi siya nagpadaig sa takot. Sa kanyang tabi ay sina Dario at Dariox, kapwa seryoso ang mga mukha habang pinagmamasdan ng nilalang. Siya si Morvac, sabi ni Dario. Ang tagapagbantay ng kadiliman. Maraming siglo na siyang nakakulong sa ilalim ng kagubatan. At ngayon ay nagising siya dahil sa paulit-ulit na paggamit ng bato ng kadiliman. Napatingin si Nanay Teresa kay Mang Rodrigo. Ngunit hindi man lamang ito natakot. Sa halip ay tumawa pa siya. Nakita mo ba, Teresa? Sigaw niya. Mas lalo akong naging makapangyarihan. Ngunit umiling si Dariox. Hindi mo siya kontrolado. Ikaw ang kanyang ginagamit. Hindi naniwala si Mang Rodrigo. Ngunit nang lumingon siya kay Morvac, napansin niyang nakatingin sa kanya ang naglalagablab nitong mga mata. May kakaibang gutom sa titig nito at unti-unti siyang nakaramdam ng pangamba. Lumapit si Morvac. Bawat hakbang ay nag-iiwan ng maitim na bakas sa lupa. Unti-unting nalalanta ang mga halaman sa kanyang dinaraanan. Tumigil siya sa harapan ni Mang Rodrigo. At sa unang pagkakataon, nanginig ang lalaking dating puno ng kayabangan. Ikaw, nanginginig niyang sabi, ngunit isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang iyong kasakiman ang nagpalaya sa akin. Napahawak si Mang Rodrigo sa kanyang dibdib. Tinulungan kita. Ngunit muling nagsalita ang nilalang. Hindi, ginamit kita. Biglang kumawala mula sa bato ng kadiliman ang maitim na usok. Unti-unti nitong nilamon ang katawan ni Mang Rodrigo. Napaluhod siya habang sumisigaw sa sakit. Natakot si Nanay Teresa. Sa kabila ng lahat ng kasamaan nito, ayaw niyang makita itong mapahamak. Morvac, sigaw niya. Pakawalan mo siya. Napalingon ang higanteng nilalang at sa unang pagkakataon ay nakita nito ang bote ng liwanag. Biglang nagbago ang kanyang anyo. Mas lalong naging mabagsik ang kanyang mukha. Yan ang tanging bagay na maaaring sumira sa akin. Nanginig ang mahiwagang bote sa mga kamay ni Nanay Teresa, habang ang gintong usok sa loob nito ay tila nagiging mas maliwanag. Lumapit sina Dario at Dariox. Teresa, sabi ni Dario, panahon na upang malaman mo ang buong katotohanan. Tahimik siyang tumingin sa kambal at doon nila inihayag ang lihim na matagal nang itinatago. Ang bote ng liwanag ay hindi lamang isang mahiwagang bagay. Ito ay sisidlan ng sinaunang kapangyarihang nilikha upang pigilan si Morvac. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Teresa. Kung ganoon, tumango si Dariox. Ikaw lamang ang maaaring gumamit ng tunay nitong lakas, ngunit kasabay nito ay bumigat ang kanilang mga mukha. Subalit may kapalit. Nanahimik si Nanay Teresa. Ano ang kapalit? Saglit na tumingin sa kanya si Dario. Kapansin-pansin ang lungkot sa kanyang mga mata. Kapag ginamit mo ang buong kapangyarihan ng bote ng liwanag, mawawala ito magpakailanman. At kasama nito, maaring mawala rin ang iyong lakas at mga alaala tungkol sa aming dalawa. Natahimik si Nanay Teresa. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mahiwagang bote. Ang boteng nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang boteng tumulong sa kanyang baryo. At ang boteng nagdala sa kanya ng pagkakaibigan nina Dario at Dariox. Napatingin siya sa mga tao sa baryo, sa mga batang natatakot, sa mga pamilyang nangangamba
at maging kay Mang Rodrigo na patuloy na nilalamon ng kadiliman. Marahang pumikit si Nanay Teresa at sa kanyang puso, unti-unti nang nabubuo ang isang napakahirap na pasya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang sumigaw si Mang Rodrigo at sa kanyang mga mata, may luhang unti-unting pumatak dahil sa wakas, nagsimula na niyang pagsisihan ang lahat ng kanyang kasakiman. Lumuhod si Mang Rodrigo sa malamig na lupa habang patuloy na bumabalot sa kanyang katawan ang maitim na usok mula sa bato ng kadiliman. Ang dating mayabang at makapangyarihang lalaki ay wala na. Ang kanyang mukha ay nababalot ng takot at pagsisisi. Habang pinagmamasdan niya ang mga taong takot na takot dahil sa kanyang ginawa, isa-isang bumalik sa kanyang alaala ang mga pagkakataong siya ay naging sakim, mapangapi at walang pakialam sa kapakanan ng iba. Unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. Ako ang may kasalanan, mahina niyang sabi. Napatingin sa kanya si Nanay Teresa. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot ni Mang Rodrigo, wala siyang naramdamang galit. Sa halip ay awa. Lumapit siya rito. Rodrigo, malumanay niyang tawag. Nag-angat ng mukha si Mang Rodrigo. Puno ng pagsisisi ang kanyang mga mata. Patawarin mo ako, Teresa. Dahil sa inggit at kasakiman, inilagay ko sa panganib ang buong baryo. Tahimik na nakinig si Nanay Teresa. Pagkatapos ay marahan siyang ngumiti. Ang tunay na pagsisisi ay nagsisimula sa pagtanggap ng pagkakamali. At hindi pa huli ang lahat upang magbago. Napaiyak si Mang Rodrigo. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, may isang taong nagpatawad sa kanya. Ngunit hindi natuwa si Morvac. Lalong lumakas ang kanyang galit dahil ang kapangyarihan niya ay nagmumula sa puot, inggit at kasakiman. At habang nagsisisi si Mang Rodrigo, unti-unti ring humihina ang kapangyarihan ng bato ng kadiliman. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Morvac. Hindi ko hahayaang mawala ang kadiliman. Bigla niyang iniunat ang kanyang kamay. At mula sa kanyang katawan ay kumalat ang napakalawak na maitim na usok. Sa loob lamang ng ilang sandali ay nabalot nito ang buong baryo. Unti-unting nawalan ng pag-asa ang mga tao. Ang ilan ay nagsimulang mag-away. Ang iba ay nawalan ng lakas ng loob. At ang iba na may tuluyang nawalan ng pag-asa. Nabahala si Nanay Teresa. Dario, ano ang nangyayari? Sumagot si Dario. Pinupuno ni Morvac ng kadiliman ang puso ng mga tao. Kapag tuluyan niyang nagawa iyon, hindi na sila makakabalik sa dati. Napatakip sa bibig si Nanay Teresa. Hindi niya maaaring hayaan iyon. Muling lumiwanag ang mahiwagang bote, mas maliwanag kaysa dati, at sa loob nito ay lumitaw ang larawan ng unang tagapag-ingat. Ang dalagang minsang nagsakripisyo upang maprotektahan ang baryo. Ngumiti ito kay Nanay Teresa at tila nagsasalita nang hindi gumagamit ng tinig. Ang tunay na liwanag ay hindi nagmumula sa kapangyarihan. Ito ay nagmumula sa pagmamahal at kabutihan. Unti-unting napuno ng tapang ang puso ni Nanay Teresa. Napatingin siya kina Dario at Dariox. Alam niyang darating ang oras ng kanyang pinakamahirap na desisyon. Teresa, mahina ang tinig ni Dario. Kapag ginamit mo ang buong kapangyarihan ng bote, mawawala ito at maaaring hindi mo na kami maalala. Nangilid ang luha sa mga mata ni Dariox. Matagal na nilang binantayan ang bote ng liwanag. Marami na silang naging tagapag-ingat. Ngunit iba si Nanay Teresa. Tinuring nila siyang tunay na kaibigan. Ngunit ngumiti lamang si Nanay Teresa at marahang hinawakan ng kanilang mga balikat. Ang pagkakaibigan ay hindi nabubura. Kahit mawala ang alaala, mananatili ito sa puso. Hindi napigilan ng kambal ang mapaluha. Sa gitna ng madilim na kalangitan, itinaas ni Nanay Teresa ang mahiwagang bote.
Unti-unting nagliwanag ang buong paligid. Naramdaman niya ang kakaibang init na bumabalot sa kanyang katawan. At kasabay nito ay isang tinig ang umalingaw-ngaw sa kanyang puso. "Handa ka na ba?" Pumikit siya at buong tapang na sumagot, "Handa akong isakripisyo ang lahat. Kung ito ang magliligtas sa aking baryo." Biglang sumabog ang napakalawak na gintong liwanag. Napaatras si Morvac at sa unang pagkakataon, nakitaan ng takot ang kanyang mga mata. Dahil alam niyang ang huling labanan ay magsisimula na. Nagliliwanag ang buong baryo sa gintong sinag na nagmumula sa mahiwagang bote. Sa gitna ng liwanag ay nakatayo si Nanay Teresa, matatag at walang bahid ng takot sa kanyang mga mata. Ang kanyang payak na kasuotan ay hinahampas ng malakas na hangin habang ang mahiwagang bote sa kanyang mga kamay ay naglalabas ng kapangyarihang hindi pa kailanman nasilayan ng sinuman. Napaatras si Morvac. Sa unang pagkakataon, mula nang siya'y magising, nakaramdam siya ng pangamba. Hindi maaari, malakas niyang sigaw. Walang sino man ang maaaring sumalungat sa kadiliman, ngunit nanatiling kalmado si Nanay Teresa. Hindi siya lumalaban dahil sa galit, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa pagmamahal. Pagmamahal sa kanyang baryo, pagmamahal sa mga taong umaasa sa kanya, at maging sa mga taong nagkamali at nagsisisi. Unti-unting umangat sa himpapawid ang mahiwagang bote. Lumawak ang gintong liwanag nito. Nagsimulang maglaho ang maitim na ulap na bumabalot sa baryo. Ang mga pusong nalason ng takot ay unti-unting nakaramdam ng pag-asa. Napaluha ang mga tao habang pinagmamasdan si Nanay Teresa. Hindi nila lubos maunawaan ang nangyayari. Ngunit alam nilang ipinaglalaban sila ng isang babaeng buong buhay na nagmahal at nagsakripisyo para sa kapwa. Biglang umatungal si Morvac at buong lakas niyang pinakawalan ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Mula sa kanyang katawan ay kumawala ang napakalawak na alon ng kadiliman. Parang nais nitong lamunin ang buong mundo, ngunit agad ding tumugon ang bote ng liwanag. Mula rito ay lumabas ang napakalinis at napakaliwanag na sinag. Nagbanggaan ang dalawang kapangyarihan sa himpapawid. Liwanag at kadiliman, pag-asa at kasakiman, kabutihan at galit. Nayanig ang buong paligid, ngunit hindi umatras si Nanay Teresa. Sa halip ay lalo niyang pinatatag ang kanyang puso. Samantala, si Mang Rodrigo ay napaluhod habang pinagmamasdan ng lahat. Hindi niya mapigilan ang mapaiyak. Dahil ngayon niya lamang lubos na naunawaan ng isang bagay. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng lupa, salapi o kapangyarihan, kundi sa kabutihan ng puso. Napayuko siya at buong pusong nanalangin. Kung mabibigyan pa ako ng pagkakataon, itatama ko ang lahat ng aking pagkakamali. Kasabay ng kanyang taimtim na pagsisisi, biglang nagliwanag ang bato ng kadiliman. Nabigla ang lahat. Unti-unting nabasag ang itim nitong anyo. At mula rito ay lumabas ang maliit na sinag ng puting liwanag na puno ng pagtataka ang mga mata ni Dario at Dariox. Imposible! Bulong ni Dario. Ipinaliwanag ni Dariox na noon pa man, ang bato ng kadiliman ay minsan ding naging banal na hiyas. Ngunit dahil sa kasakiman ng tao ay nahaluan ito ng kadiliman. At ngayon, dahil sa taos-pusong pagsisisi ni Mang Rodrigo, unti-unti itong nililinis ng liwanag. Galit na galit si Morvac. Hindi ninyo ako maaaring talunin. Ngunit habang lumalakas ang liwanag sa puso ng mga tao, unti-unti namang humihina ang kanyang kapangyarihan. Isa-isang nagsimulang magdasal ang mga tao sa baryo. Nagkaisa sila, nagpatawaran, nagdamayan. At ang kanilang pagmamahalan
ay naging isang napakalaking liwanag na dumaloy patungo sa mahiwagang bote. Ngumiti si Nanay Teresa. Naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ngunit kasabay nito, nagsimulang mabiyak ang mahiwagang bote. Nagulat si Dario. "Teresa!" Nangilid ang luha ni Dariox. "Huwag!" Ngunit ngumiti lamang si Nanay Teresa. "Wala akong pinagsisisihan. Kung ito ang kabayaran upang mailigtas ang lahat, tinatanggap ko." Unti-unting bumalot sa kanya ang napakaliwanag na gintong sinag. At kasabay noon, nagsimulang mawala ang anyo ng mahiwagang bote, habang si Morvac ay sumisigaw sa takot at galit. Dahil alam niyang ang kanyang wakas ay papalapit na. Unti-unting nababalot ng napakaliwanag na gintong sinag si Nanay Teresa, habang ang mahiwagang bote ay patuloy nagkakabitak-bitak sa kanyang mga kamay. Tahimik ang buong baryo, walang nangahas magsalita. Lahat ay nakatingin sa babaeng naglaan ng buong buhay niya sa pagtulong sa kapwa, at ngayon ay handang isakripisyo ang lahat upang iligtas ang mga taong mahal niya. Nangilid ang luha sa mga mata ni Dario at Dariox. Sa mahabang panahong sila ang naging tagapagbantay ng bote ng liwanag, maraming tao ang kanilang nakilala. Ngunit si Nanay Teresa ang unang nagpasiyang gamitin ang buong kapangyarihan nito, hindi para sa sarili, kundi para sa kapakanan ng lahat. "Teresa!" Nanginginig ang tinig ni Dario. "Hindi pa huli ang lahat. Maari ka pang umatras." Ngunit maran lamang siyang ngumiti. "Kung may isang bagay man akong ipinagmamalaki sa buhay, iyon ay ang pagmamahal ko sa aking baryo." Lumapit si Dariox at sa unang pagkakataon ay yumuko siya bilang paggalang. "Ikaw ang pinakadakilang tagapag-ingat ng bote ng liwanag." Napaluha si Nanay Teresa, ngunit wala siyang pagsisisi. Samantala, patuloy na umuungal si Morvac. Ang kanyang napakalaking katawan ay nagsisimula ng magbitak. Ang maitim na usok na bumabalot sa kanya ay unti-unting naglalaho. Dahil habang nagkakaisa ang mga tao at pinipili ang kabutihan, humihina ang kanyang kapangyarihan. "Hindi!" sigaw niya. "Ako ang kadiliman. Ako ang galit. Ako ang kasakiman ng sangkatauhan." Ngunit sumagot si Nanay Teresa at ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. "At kami naman ang pag-asa. Kami ang pagmamahal. Kami ang liwanag na hindi kailanman mapapatay." Biglang kumalat ang gintong liwanag sa buong kalangitan. Tinakpan nito ang buong baryo. Ang mga taong dati ay puno ng takot ay nakaramdam ng kakaibang init sa kanilang mga puso. Ang mga sugat ay gumaling. Ang mga nalalantang halaman ay muling nabuhay. Ang mga tuyong bukirin ay naging luntian. At maging ang ilog na matagal nang natutuyo ay muling umagos. Napaluha ang mga tao sa himalang kanilang nasaksihan. Sa gitna ng liwanag, dahan-dahang naglakad si Mang Rodrigo papalapit kay Nanay Teresa. Lumuha siya habang lumuluhod sa kanyang harapan. "Patawarin mo ako dahil sa aking kasakiman. Halos masira ko ang lahat." Marahang hinawakan ni Nanay Teresa ang kanyang balikat. Ang taong tunay na nagsisisi ay karapat-dapat sa isa pang pagkakataon. Hindi napigilan ni Mang Rodrigo ang mapahagulgol. At nang sandaling iyon, tuluyan nang nabasag ang bato ng kadiliman. Naging maliliit itong sinag ng liwanag bago naglaho sa hangin. Kasabay nito, umalingaw-ngaw ang huling sigaw ni Morvac. Unti-unting naglaho ang kanyang napakalaking katawan. Hanggang sa tuluyan siyang matunaw sa gintong liwanag. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming siglo, nawala ang kadilimang bumabalot sa kanilang lupain. Ngunit kasabay ng tagumpay, may isang bagay na nagsimulang mawala. Ang mahiwagang bote sa mga kamay ni Nanay Teresa ay unti-unting naging alabok ng liwanag at kasabay nito, nagsimulang manghina ang kanyang katawan. Nabahala sina Dario at Dariox. "Teresa!" sigaw nila.
Ngunit ngumiti lamang siya. Walang dapat ikalungkot. Naging masaya ako at higit sa lahat, nakita kong nagkaisa ang mga taong mahal ko. Unti-unting pumatak ang mga luha ng kambal na duwende. Dahil alam nilang kapag tuluyang naglaho ang bote ng liwanag, may malaking pagbabagong magaganap sa kanilang buhay. At marahil, ito na rin ang oras upang sila ay magpaalam. Habang ang katawan ni Nanay Teresa ay patuloy na nababalot ng gintong sinag tahimik na nanalangin ang buong baryo, umaasang hindi pa ito ang katapusan. Tahimik ang buong baryo habang pinagmamasdan si Nanay Teresa na nakatayo sa gitna ng gintong liwanag. Unti-unti nang naglalaho ang mahiwagang bote. Ang mga piraso nito ay nagiging maliliit na sinag na lumilipad sa himpapawid na para bang mga bituing bumababa mula sa langit. Nangingilid ang mga luha ng lahat. Walang nais mawalan ng isang taong naging ilaw ng kanilang buhay. Ngunit sa gitna ng katahimikan, napansin ni Nanay Teresa na unti-unting bumabalik ang sigla ng kanyang katawan. Nawala ang panghihina. Nawala ang bigat na kanyang nararamdaman. Nagulat maging sina Dario at Dariox. Ano ang nangyayari? Tanong ni Dario. Biglang kumalat ang isang banayad at mainit na liwanag sa buong paligid at isang pamilyar na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa kalangitan. Ang tunay na liwanag ay hindi kailanman nawawala. Mula sa liwanag ay lumitaw ang anyo ng unang tagapag-ingat ng bote ng liwanag. Ngumiti siya kay Nanay Teresa. Pinatunayan mo na ang pinakamakapangyarihang mahika ay hindi nagmumula sa mahiwagang bagay, kundi sa isang pusong marunong magmahal at magsakripisyo. Napaluha si Nanay Teresa. Hindi niya inasahang makakatanggap siya ng ganoong pagpapala. Dahan-dahang bumaba ang gintong liwanag at pumasok sa puso ni Nanay Teresa. Kasabay noon ay tuluyan ng naglaho ang mahiwagang bote. Ngunit ang kapangyarihan ng liwanag ay hindi nawala. Sa halip ito ay naging bahagi na ng kanyang puso. Hindi na niya kailangan ng mahiwagang bagay upang makatulong sa iba, sapagkat siya mismo ang naging liwanag ng baryo. Masayang napaluha sina Dario at Dariox. Ngayon ay malaya na kami, sabi ni Dario. Mahigit 1,000 taon nilang binantayan ang mahiwagang bote. At dahil natagpuan na nito ang tunay na kahulugan ng kanyang kapangyarihan, natapos na rin ang kanilang tungkulin. Lumapit sila kay Nanay Teresa at mahigpit siyang niyakap. Maraming salamat, sabi ni Dariox. Tinuruan mo kaming mas mahalaga ang pagmamahal kaysa sa anumang kapangyarihan. Napaluha si Nanay Teresa. Hindi ko kayo malilimutan. Ngumiti ang kambal. Kahit hindi na tayo magkita, mananatili kami sa bawat kabutihang gagawin mo. Unti-unti silang nabalot ng gintong liwanag. Hanggang sa tuluyan silang naglaho. Lumipas ang mga taon. Malaki ang naging pagbabago sa baryo. Naging masagana ang mga bukirin. Ang mga tao ay nagtutulungan. Wala nang naghahari-harian. Wala nang naghahari ang kasakiman. Si Mang Rodrigo ay tunay na nagbago. Ginamit niya ang kanyang kayamanan upang tumulong sa mga mahihirap. Nagpatayo siya ng paaralan, nagpagawa ng irigasyon, at tumulong sa mga magsasakang nangangailangan. Araw-araw ay pinagsisikapan niyang itama ang mga pagkakamali ng kanyang nakaraan. Samantala, si Nanay Teresa ay nanatiling payak. Patuloy siyang nagtanim sa kanyang maliit na bukirin. Patuloy siyang tumulong sa mga nangangailangan. At sa tuwing may batang nagtatanong kung paano naging masagana ang kanilang baryo, ngumingiti lamang siya at sinasabing ang tunay na himala ay nagsisimula sa isang pusong marunong magmahal. Minsan, kapag tahimik ang gabi at maliwanag ang buwan may 2 munting liwanag na makikitang lumilipad sa ibabaw ng kanyang bukirin. At sa bawat pagdaan nito, napapangiti si Nanay Teresa. Dahil alam niyang, hindi man niya sila nakikita araw-araw, naroon pa rin sina Dario at Dariox.
tahimik na nagbabantay at nagpapaalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa mahika, kundi sa kabutihan ng puso. Wakas,